Opposite figure has the dimension, ba yan? D lang. Dimension shown. Dimensions are in millimeters. Calculate the moment of inertia with respect to its centroidal x-axis. And then calculate the moment of inertia with respect to the centroidal y-axis. And then calculate the moment of inertia about the x-axis. Ayan, madami naman pala yung nahanap, no? So, una, pinakamadali kapag ganito, tabulate nyo. And, hati-hatiin natin yung given figure, no? So, una, may makikita kayo dito ng triangle. So, kung gusto nyo pahirapan yung sarili nyo, gamitin nyo itong rectangle na yan. Tapos itong butas ng triangle, no? Tapos may butas ulit. Tapos ano? Pwede rin, no? So, una, yung triangle. And then, yung second figure natin ay yung semicircle. Ay, Barbie. Okay. Then next, yung circle, no? Ay, mali. Basta yung circle, yung bilog na lang dun sa. So, area 1, mali. Area 1 yung triangle. Area 2 yung semicircle. And then area 3 yung circle. So, for the area, so, ang area ng triangle is 1/2 base times height. Ang base natin ay 90 multiplied by 100. So, magkano to? Teka. Calcio ba ako? Wala, kinuha ng kapatid ko yung calcio. Ay, magaling ko. 45,000. Then for our area 2, 4,500. So, kulang na 0. Then next, for the area 2, that is area ng semicircle. Minus 2 0. Sir, minus 2 0. 4,500 lang po. Sumobra ako. Okay, thank you. Pi r squared, that is equal to 45 squared. Diba? Kailangan ng sobrahan. 1,012.5. 1,012.5. Then for the negative area, that is the circle, pi r squared by 20. So that is negative 400 pi. For our area total, pakisum na lang. 64 point. Oh, pwede na yan. Oh, kahit 3 decimal, dagdagan isa. 226. So this is in millimeter squared. Then for the x, and then this is for the y. So yung centroid niya, kapag kailangan natin yung x, that is the distance from y-axis, no? So tatandaan nyo na yung x natin is from y-axis. So ang centroid ni triangle from the y-axis is 2/3 ni 90. So ang 2/3 ni 90 ay 60. Tama ba? And then ang y niya from the lumipad. From the x-axis, so 2/3 ni
100. So, ang 2/3 ni 100 ay 200 over 3. Then, for the semicircle, ang x niya is yung distance niya from the y-axis, which is 45. And the next, yung y bar niya, this is 4r over 3 pi. No? So, sa semicircle, that is 100 plus 4r over 3 pi. So, this is 100 plus 4r over 3 pi. 4 times 45 over 3 pi. So, this is 119.099. Then next, for the circle, ang centroid niya from y-axis, this is 45. And then, ang centroid niya from the x-axis ay 100. Okay? So, ngayon, madali na i-solve si bar x. Ang bar x natin is equal to the summation ng ax divided by area total. So, ang summation ng ax, ito lang yon, area times ito, plus ito times ito, plus ito times ito, divided by the area total. So, calculate nyo na lang. So, 60 times 45 plus 45 times 10125 pi, nakamutan si pi, times 45 plus minus 400 pi times 45 divided by 6424.226. Wait, iba yung akin. Ay, sumobra ako ng multiply. Sumobra ako sa 45. 55. So, yung centroid magkano? 55. Okay lang? Next, for the bar y, that is equal to the summation ng ay over area total. So, mababago lang to, 200 over 3. Tapos, 119.099. Ay, lumagad. Minus 400 times 100. Ano lumabas sa inyo? 86? 86.107 millimeters. Okay. So, for solving the moment of inertia about the centroidal x-axis, so, kailangan natin si I bar x. So, gamitin natin yung moment of inertia, centroidal ni... Ito yung formula niya, no? So, the Ix plus AD squared. No? Okay. Summation pala, sorry. Marami pala siya. So, to solve for the centroidal, IXO na lang. So, ang IX ng triangle, ng triangle natin na yan, that is BH cube over 36. Plus AD squared.
So, yung D na lang, tandaan nyo, that is equal to x bar minus x. Or pwede rin naman na D is equal to y bar minus y. So, paano to? Etong Ix kasi na to, no? So, tatandaan nyo, no? Diba? Sabi natin sa transfer moment of inertia, nasan yung formula na yun? Ito. So, si Ix, kung hinahanap natin yung inertia about this axis, no? Ita-transfer natin yung inertia niya about this centroidal axis papunta dun sa axis na A. Okay? So, ito, this is the centroidal moment of inertia of a regular shape. Ita-transfer natin siya dun sa IA, no? Sa A-axis. So, dito, ang gagawin natin, since meron tayo ditong triangle, no? Yung axis niya dito, ito yung centroidal moment of inertia niya. Ita-transfer natin siya papunta doon. So, ang gagamitin natin is yung y-bar. Okay? So, next, for the semicircle, ayan na, ano yung inertia ng semicircle? Ix. Hindi ba 0.11 r raised to 4 plus AD squared pa din plus for the circle that is pi r to the 4th over 4 plus AD squared. Pero kung gusto niyo ng exact for the semicircle, ang formula ng semicircle, ito hindi ko din naman kabisado. That is pi over 8 minus, pakisimplify nga to. Magkano yung pi over 8? Ayun, di ba ang haba? Pi over 8 plus minus 8 over 9 pi. So, 0.1097. Ayun yung ibang ginagamit sa book. Pero, syempre, tamad naman na ako. 0.11 na lang, pwede na yan. So, medyo malapit pa rin naman yung sagot na lalabas dyan. So, ang gagamitin natin ito, no, y bar. So, ang centroidal moment of inertia, that is equal to B. Ano yung base natin? This one, that is 90. Ang height natin is 100 cube over 12 plus AD squared. Ang A natin, ano yung area natin kanina? 4,500. Ang distance D natin is, ang centroid natin is 86.107 minus 60. A joke. 200 over 3 squared. Plus, kasya ba? Ay, kasya naman. 0.11. Ang radius natin is 45 raised to 4. Plus the area, magkano yung area natin? 101, 2.5 times the distance D, that is equal to 86.107 minus 45. Joke. 119.099 squared. Minus for the inertia ng circle, pi over pi r, that is 20 raised to 4 over 4 plus area 400 pi d, 86.107 minus
100 squared. So, magkano yung IXO? Ano? Alin yung ano? Ay, oo, 36. Thank you, Job. Parang si, ano talaga yun, magaling. Yan. Bay ko malabit. Pagkano? Kaya tamad ako mag-type. Sige na nga, type ko na din para ano. 90. Ang hirap kasi mag-type dito eh. Sige na, okay na yan. Tama yan. Baka hindi ka naman nag-type eh. Ay, ba talaga pagka-advance, ano, nag-a-advance? Magkano? Ano sa'yo, Janica? 7 point? Hindi. 37? Sa inyo? Kasi kakalkyo ko na din. Ayaw nyo. 86.107 point. Plus. Ano ba dapat? Ano? Hindi 1. Ay, kulang ng pi. Thank you, thank you. Oo, kulang din ako ng pi dito. Si Ian, thank you, Ian. 7 point minus times 10 raised to then for I kineso, IY bar, for the centroidal moment of inertia about Y, mababago lang siya, magiging HB cube over 36 plus AD squared plus, ano na yung IY bar ni semicircle? So, same lang siya ng IX, IY, no? So, that is pi over 8 r to the fourth plus AD squared minus circle, same lang din, pi over 4 r to the fourth plus AD squared. So, mababago lang yung B. So, this is 100 by 90 cube over 36 plus area 4,5. Ang magiging D natin dyan is yung X naman, no? Kasi ita-transfer natin yung
centroidal moment of inertia nito dito sa IY. Ay, IY pala to, no? IY and IX. Ay, hindi pala. Sa centroids pala niya, tina-transfer, sorry. So, magkano? That is, ito yon ang gagamitin naman natin is x bar minus x. So, ito yung mga x niya, tapos ito yung x bar niya. 55.507 minus 60. Ang lumipad. Squared. O, ito yung unang area, plus pi times 45 to the 4th over 8 plus 1012.5 pi times, ang centroid nun is 45 minus, mali ako. Unahin ko yung, kahit alin naman mauna dito okay lang. 55.507 minus 45 squared minus yung sa circle pi over 4 by 20 squared raised to 4 plus area 400 pi times magkano yung IY? Actually, ito yung pinakamahaba lang na method. Pero pinakamadali naman to, no? Magkano pa? Three point nasa choices. Okay, 3.81. Ayun. Then, for the moment of inertia about x, that is equal to IXO plus AD squared. Yung AD squared, that is, ang transfer naman natin, since nakuha na natin yung inertia niya about the centroidal axis, ililipat naman natin siya dun sa x-axis tsaka sa y-axis. So, for the IX, ang IXO natin ay 7.74 times 10 raised to 6 plus ang total area natin is 6424.226 times the centroid niya from the y, no? Yung bar, tama, from bar y, that is 86.107. So, magkano yung IX? Madadagdagan yan. $55.38. 55 point. Then for IY, that is equal to IYO plus AD squared.
So that is, ang IY natin is 3.81 plus the area na then ang centroid nating X is 55.507. Magkano si IY? 23.603. 23 ba 33? 23 po. Bobo ko magsulat. Ay, 23 pala siya. Hindi ko naman nakulat. Hindi, bobo ko magsulat. Bingi. Bingi talaga. Then, ang hinahanap na isa is calculate the radius of gyration about x-axis and y-axis. So, the Rx is equal to the square root of Ix over A. So, substitute lang natin. Then, for Ry, that is equal to the square root of Iy over A. Nag-steal RCD ba kayo? This intake? Hindi pa. So, substitute lang natin. Magkano yung Rx? 92.85. And then, $60.60. 62. 61. Depende po. Basta sa choices. 92 tsaka 60. Sige, maglalagay ako ng ganito, no? Isang figure lang. Tapos, yan na lang din hinahanap. Dami niyan. Hindi, sunod-sunod lang. Dali lang.